Hello, good evening po sa ating lahat. At join us. Kasama ko po tonight si Miss Jess or si Ma'am Jess, ang aming agency owner, founder at mahal na inang Reyna. So, sige po, keep them coming habang kami ay nagpa-final prep up para sa live na mga ganap. So, sa mga things to expect for for tonight, i-interviewin ko si Miss Jess and then in return, babato rin po siya ng question sa akin. The Clash of the Titans. Ang bigat nun ah. The Clash of the Titans. Ayan, naghahanap ako ng medyo ang tawag dito. Hello po sa Zelia at sa mga nandiyan ngayon. Sa 36 million viewers natin. Kindly follow naman po. Back to back, hindi po kami magkalaban ha. We are from the same agency sa mga nandiyan po na hindi mo Harlicans. Ayan, kindly follow po. Lalong-lalo na po yung nandun sa kabila. So, dito ba o dito? Ayan. Dito. Tama ba? Ang turo ko sa'yo ganito eh. Okay, tama. Ay, turo ko sa'yo. Tama yung orientation. Yeah. Yes, follow us both. Ayan. Sa mga ano pa ha, yung mga bago dito na nag-iisip pa kung saang agency, kung ano papasukin, ayan. Napunta kayo sa tamang live ngayon. Makinig kayo. Yung mga ang daming tanong kung anong agency ang papasukin, kung mag-i-agent ba sila, magsasub-agent ba sila, or mag-member na lang ba sila as host sa isang agency. Antabay po kayo dyan. Stay put. You will learn so many things in this back-to-back interview. Baka nandito na ang sagot sa inyong mga katanungan. Ayun, huwag kayong pasok ng kung saan-saan lang. Ito yung sinasabi ko palagi. Minsan, kapag may nag-inquire sa akin, ilapag ko muna sa'yo yung, yung policies ko, and then you decide later. Ganun yung sinasabi ko lagi. So, ang advice ko sa mga bago dyan, lalo lang yung mga kakagawa lang ng mga account, explore. Go around. Lahat ng agency na pwede yung mapuntahan, i-observe nyo, tanungan nyo, inquirean nyo, ganun. Saka kayo mag-select ng tingin nyo ay saswak sa inyong kagustuhan. Malalaman nyo po guys yung mga beginnings, yung start ko, nung nagsisimula pa lang akong gumawa ng agency, yung mga ginawa ko para to manage it, to run it, ganyan. Baka magkaroon kayo ng idea, baka maka-help, baka nandito yung kailangan nyong marinig. Sa mga nagde-decide pa lang dyan, stay kayo dyan, stay. Ayan. So yes, we are going to learn so much about... Yes, kahit sa mga may agency na dyan, you can stay if you have your own agency ngayon, baka may mapulot kayo sa experience ko. So you stay din there pala. Ayan, kasi the things that we are going to, or the things that I'm going to ask Miss Jess is syempre po pwedeng i-apply yan sa buong platform. Yes. No? Ayan. So, pwede natin tawagin na may pagka-public service tong show natin tonight. No? Public service na. Ayan, marami kayong matututunan here. Mambati lang ako sa kanila official, parang yung official greeting. Ayan po, good evening. 9:16, the 5th of April 2024. Ito po ang Friday edition ng Kwento Mo kay Tito Pabs at kasama ko po ngayong gabi. Again, crossover ito, back to back with Talkwave ni Ma'am Jess. At kasama nyo syempre ako, ang nag-iisa at natatanging pambansang tito sa balat ng Popo, walang iba kundi ang inyong Tito Pabs! Ayan, samahan niyo po kaming gabi. Samahan niyo po kami ngayong gabi to learn more about Popo Live and syempre po yung management ng agency. Hello, Utol Kai. Hello. Ayan. Di ko mabasa may nagano. Agent, maganda ba ma'am? Sabi. Pwede po sub-agent. Hindi ko gets yung tanong natin kung... maganda ba ang agent? Ganon. Mamaya, ma-realize nyo mamaya pagka nag-uusap na kami,
Hindi nyo na kailangan tanungin yan mamaya soon, magagets nyo rin. May mga advantages, disadvantages. Oo. Pwede sa agent maganda ba, ma'am? Oo naman. It depends. May nagtatanong, ma'am, what time start? Actually, mag-i-start na po tayo ngayon. Ngayon na. Start na. Start na po tayo na. Yes, wag na kayong aalis. Don't go anywhere. So, okay. So, to formally start tonight's episode po, syempre ako na magtatanong kay Miss Jess kasi I feel na mas interesting to dahil ako, ma'am, personally interested ako dahil dami ko pang hindi alam regarding sa ins and out, not only dito sa Populi but also dun sa management ng isang agency, Pero don't worry, ma'am, hindi ako gatayo ng sarili kong agency. Dito lang ako. Ay! Good to know. Nahulog napakasarap pong ito lang before tayo mag-start. Hi Ate Rochelle. Before tayo mag-start lang, napakasarap pong maging napakasarap maging rocket host or host lang, wala kang iniintindi. Magla-live ka lang. Ang sarap intindihin yung sarili mo lang. Yes. Naalala ko nung host pa lang ako, sariling earnings ko lang yung iniintindi ko. Diba? Nung naging agent na, dami. Yes. Ayaw kong dagdagan yung sakit ng ulo ko. Okay na ako dito, ma'am. Yes, Ma'am Jess. So, yung I guess my first question is, paano niyo na-meet si Popo? Ayun. Actually, nakikita ko na yung mga post sa Facebook dati pa. Kaya nga lang, yung name kasi niya, hindi siya, convincing. So, akala ko, scam. Same. Yes, ano ba yan? Popo na yan. Nakikurious na ako nun, pero I ignored it. Hanggang sa may friend ako na siguro nag-try siya. And then, nakita niyang pumay out. I'm so grateful naman sa kanya. Hi, kung nandyan ka man ngayon. Miss Cheat, kung nandyan ka man ngayon. Super grateful naman ako sa kanya. Because, agent teamwork. Si Michelle, ayan. So, una siya dito sa akin sa app. Nung nag-payout na siyang ganon, bigla niya akong tinanong. Sabi niya, baka gusto mong pagkuhanan ng extra income. Kasi alam niya rin na at that time, nandito lang ako sa bahay. Wala akong pinagkukuhanan talaga ng income dito dahil bawal naman magtrabaho dito pag wala ka pang papers. Noon. So, green-up ko siya kaagad. Ayun. So, na-meet ko siya sa, yung Popo na na-meet ko through a friend of mine. Close friend of mine. Ayan, sa mga nagtataka po si Ma'am Jess po is wala sa Pilipinas. She is currently overseas. Hindi ko lang sasabihin yung country exactly, baka yes. Pero nasa po siya, nasa ibang ibayo. Ayan. So ma'am so nung nag-i-start kayo sa Popo, ayan, syempre, ang dami yung parang kakapa, ganyan. Ano yung una nyong ginawa? Kumbaga, let's say for example, the first week na nag-download kayo and then nagagamit yun yung app. Ano yung una nyong ginawa or gusto nyong ano yung mga una nyong ginawa at gusto mangyari? Ganon. So, ano yun nga. Pagka-download ko ng app, of course, ang nag-guide talaga sa akin dyan, yung nag-invite sa akin dito. Tinite niya ako through yung sa technicals lang, isa-set yung authentication, yung ganon. At sinabi niya rin sa akin, yung mga basics ang nabigay sa akin ni Miss Cheat, yung paano maglikom ng free coins dito, tapos ganito ang pagla-live. Tinuro naman niya ako sa yung mga pipindutin, paano mag-live, ganyan-ganyan. So, ayun, very grateful naman ako sa kanya. Although, hindi masyadong nai-guide sa akin ng dati kong agency, yung mga diskarte talaga to earn more in here. Ang ginawa ko na lang is nag-venture out ako dyan, naglibot-libot. Kada live kung gano'n, nagla-live ako kahit walang nanonood, go lang. Ang balak ko kasi noon, parang, magkaroon ako ng segments. Hindi ko alam, kaya nga lang hindi ko alam kung papaano ko i-put that into action kasi nga wala akong support sa dati kong agency. Huwag na natin yung pangalanan, ayoko manira. Pero ayun nga, there was no tutorials, there was no pagtuturo kung anong mga gagawin. Pero ang ginawa ko lang, grind.
nung sinabi kasi sa akin ni Miss Cheat na meron namang free coins dito sa app, so dun ako nabuhay sa free coins. Yun yung mga nabaul na nakikita nyo dyan sa taas. Nagkiklik ako niyan araw-araw, sipag lang sa pagkiklik. And then yung paghahabol ng fireworks, kahit wala akong nakukuhang ng fireworks, sige pa rin ako ng sige until one day bigla na lang akong may nare-receive na coins sa fireworks. Diyan ako nagkakaroon ng coins dati. Tapos, dahil may binili naman akong setup na konti at meron naman tayong talent ng konti, ang tawag dito, nagpapasyal ako sa kung saan panel, kung saang agency. Uma-up ako doon sa mga panels nila. Bigla na lang ako makikipag-usap. Ay, hi ma'am. I'm ganito. Taga saan po kayo? Tapos bigla na lang akong sasabihin na, ma'am, pwede ko kayong kantahan. And then kakanta na ako. Usually, ang daming nag-gift kapag gano'n. Pag pumupunta kayo sa mga panels, lalo na yung mga makikita nyo tataas ng level, bigla kayong kakanta. So, doon ako nabuhay sa first sa mga first few days ko dito sa Popo. So, ayun, kahit na-lose ko yung newbie privilege ko sa third day ko, agad-agad, naka-payout pa rin ako in less than a week. Kasi nga, ayun nga, grind talaga. Yes, hindi pa ako marunong magsugal nun Ayun. I was about to ask nga, ma'am, nabanggit nyo na, no? In less than 7 days or less than a week, nakapag-payout less than a week. Oo. Ayun. Opo. For payout disclaimer, na yun. Payout agad. 100,000 points and higit pa, no? Yes. Pero disclaimer lang po sa mga andito po na bago lang, mga level 1 accounts, this does not mean na easy money po ang Popo Live, ha? No. Baka iniisip nyo po kasi. Nakita nyo naman yung nakita nyo yung sinabi ko, it's not easy money. Yung ginagawa ko talaga nun, libot. Grind kong grind. Kahit tapos ko na yung task ko na 2 hours live, sinosobrahan ko pa. Kahit walang nanonood, 0 viewers, tuloy-tuloy ako ng kanta. Kahit wala, feel ko pa rin. Hanggang sa may sumilip na isa, nag-follow kasi nagustuhan. May sumilip 2, 3, 4. Hanggang araw-araw dumadami na yung sumisilip dito sa live ko and then nagpa-follow. Ayun. And also, tips ko lang invest, pag mayroon na kayong coins, mga later on na, siguro naka 1 month na kayo, nagpe-payout na kayo, invest on fireworks. Napakaganda ng naidudulot na epekto ng fireworks in the long run. Ayan. And then just for everyone's just for everyone's knowledge, ang fireworks po is, ma'am, 50K, tama? 50,000 coins? 50,000 coins. Apo. And then converted to peso, that would be around 250 pesos, tama? Mga ganun. Nasa 250 pesos po yung around 250 peso. 300. Ayun po. Tsaka yung fireworks po natin is nangyari kanina. Yung, di ba, nandito kayo kanina, tapos nag-pop ng fireworks si Ma'am Jess. Biglang daming tao kasi nga po, nagbibigay yan ng free coins sa mga pumapasok sa room. Ayan. Sige, isunod ko po itong nabanggit na rin kung paano kayo nag-start. So, it's like the story of anyone else na talagang gustong magtagumpay sa isang platform, talagang grind and lahat pinagdaanan. This is basically the reason why. Ngayon ma'am, nagiging mas clear sa akin yung dahilan kung bakit or kung saan nyo nakuha yung expertise, kasi nga nagbibigay ka ng tutorials and ganyan. So ito talaga grind and then experience. Ayun. So that being said, ma'am, I would like to ask, what is the most memorable experience nyo or moment sa Popo nung wala pang kayong sariling agency? Nung wala pang agency? Yung pa lang, yung regular host ka pa lang. It could be something na nung mga panahon nga na nagga-grind ako ng bongga. Yung kasi hindi pa ako marunong maglaro, hindi ako nakaranas mag-RC nung mga first yung nasa kabilang agency pa ako, hindi ako nakaranas. So, ang hindi ko makakalimutan is yung feelings ko nung time na pumupunta-punta ako sa iba't ibang panel, tas ine-enjoy ko lang. I just enjoy talking to people, ganyan, and then minsan nagpi-PK ako, tapos random PK lang, tapos may mga nami-meet akong mga tao, kinakantahan ko, ganyan, nagpa-follow back sa akin. Yung the whole experience is hindi ko makakalimutan nung mga panahon na yun. The excitement ganun.
Yun kasi yung ano ma'am no? There's napakahirap po mag-grind sa totoo lang. But then walang specific moment na tumatak sa akin nung it's like the accumulation ako, of siguro. The accumulation of the yun. Yung mga araw na nag-grind ka. And I have to agree with that kasi na-con din ma'am kahit pa paano. Well, disclaimer po ulit, things are a lot easier for me personally kasi nga po meron ako sinasandalan na agency. Pero you still have to grind because kailangan meron ka rin sariling sikap eh. Pero yung hirap, yung puyat, yung pag-iisip ko anong content mo, ganyan. It is very rewarding kahit na mahirap eh. It is very rewarding pag nakikita mo nagbubunga, ano? Oo, sa totoo lang, nung pumunta ako dito, nung pinakitaan ako ng payout, hindi ako sa payout nag-focus. Nung nabigyan ako ng opportunity na ganyan, kasi mahilig ako, syempre mahilig naman tayo kumanta. Ganun, parang nakita ko lang siya as a hobby na at the same time mag-generate sa akin ng kahit konting pang-alalay na na pera. So, nung pinasok ko talaga siya, nakita ko, ay, ang ganda, pwede kang mag-live, pwede kang magganto. Parang ito yung nag-boost ulit sa akin na kumanta again. Tapos, ayun lang. In-enjoy ko lang. Until nakita ko na lang yung points ko, ang dami na. Ang dami na. Naipon na. Yes. Ayan. I'm almost tempted to also share pero mamaya na dahil feeling ko magiging tanong ni Ma'am Jess to mamaya. Mamaya tatanungin kita. Alright. So yes po, ang next question natin Ma'am, I'm curious, no? Kung meron lang, what are your 5 dislikes? Or kahit hindi 5, basta siguro yung pinakamatinding dislike sa platform. Opo. Wait lang. O siguro masyadong negative in dislike. Siguro yung kinakakitaan nyo na meron pang pwedeng improve. Yes. Yun. Ayan, yung gusto ko ma-improve, ayan. At tingin ko mag-a-agree ako kay Maharlika na sana may mga din, hindi lang para sa mga marunong lang ng instruments, marunong kumanta, marunong mag-dance. Sana magkaroon din ng sa gaming aspect na sana yung mga gamers maglagay din sila ng pwedeng makikita sa screen daw yung nilalaro. Game. Parang ganun. Yes. Hindi ko alam kung paano niya para hindi lang may mga talent naman sa music ang nakikater. Meron din yung kahit nag-game silang ganyan, nakikita yung screen nila. Yun na yung content nila. Parang gusto niya daw yung ganung improvement. Pangalawa is sana magkaroon ng parang ayoko mag-gate ng app pero sana magkaroon ng parang built-in na karaoke dito sa loob. Kumbaga, pag sinearch mo yung song, may -1 na talaga siya, tapos pwede tayong mag-duet. Parang ganon. Duet na live. Tapos may -1 na talaga. May mga naka-built-in na songs na instrumental. Yun yung parang gusto ko. Isa pa, na-disappoint. Hindi naman na-disappoint. Ang isang sa mga dislike ko, yung mga may expiry yung mga items na binibili. Halimbawa, gusto mong bumili ng frame. There's no option na may permanent. Yes. Oo, yung frame 15 days. Tapos babayaran mo ng ganyan, mag-e-expire. Tapos wala kang way na to collect them and they will stay there na gusto mo lang palit-palitan anytime. Sana hindi nila ginawa. Kahit isang item lang na ginawa nilang permanent. Yes. Oo, para hindi binibili lahat, 'di ba? Kahit isang yung mga ganon, yung mga items, yung gusto mo ng background, kahit isang background lang na pwede mong bilhin na mag-i-stay doon na walang expiry. Ganon yung mga frame, background, ganon. At saka ang pinaka-dislike ko talaga, hindi, ewan ko kung negative siya o hindi, it's highly addictive. Ewan ko kung Popo is highly addictive. Sobra. Sobra. Tipong nagpo-procrastinate na ako sa kakapopo. Kung minsan sa sobrang lahat na ng gagawin ko dapat dito sa bahay, hindi na nagawa kasi nag-stay na dito. Yun, very highly addictive. Yun lang yung negative. Opo. I have to agree with the last point, ma'am, yung addictive. Ito po yung sinasabi namin addictive, hindi lang ito yung games because we have games inside the app. No, not just the games. Not just yung entire experience, and especially if you are able to go live sa mga female account as early as wealth level 1 you can go live
So, Yes. ayun po yung, actually ma'am, ganun nga eh. Di ba, nung last week, nung Holy Week, last week lang ba yun? Oh, last week. Oo, last week. Basta nung lumuwas ako di ba, syempre, mahihinto mismo. ang pag-iist. Oh, ma'am, I feel like parang kulang yung araw ko na hindi ako nakapag-live. Ayan. Hindi mo ma-explain yung pakiramdam na I want to go home. I want to go home sa studio Yes. para makapag-content na ulit. Ganyan. Tapos pag nandito ka na, hindi mo na mamalayan yung oras. Correct. Diba? Ayun. Pag tingin mo, nakaka 3 hours ka na pala, oo. Oo, totoo yun. Sabi ni Ate Rochelle, true, nakaka-addict kasi yan. Mga kausap ko dito kahit may problem ako, napapatawa ako, sabi ni Ate Rochelle. Oh, ramdam kita dito, Pab, sabi ni Ate Oh. Well, pwede rin. That's also one reason na siguro unaware tayo, no, ma'am. Yung mga, minsan kasi nakakalimot tayo sa outside world. Pag dito tayo sa loob ng app, yung mga yung mga anxious thoughts mo ganyan, kahit paano parang parang alak ba na pansamantala na nalilimutan mo, nalilibang ka. Yes. The good thing is hindi ka talaga umiinom, so hindi hindi nasisira ang liver mo. May nabasa ko dito, Kuya Pab, sabi, paano po ba Yes, po. maging agent, Ma'am Urso? Yung mga gusto maging agent dyan, hingian nyo lang yung agency na gusto nyong pasukin ng link na ibibigay nila sa inyo yung link paano kayo maging agent, and then i-fill up nyo lang po yung link na iyon, magiging agent na kayo. Ganun lang. Parang Star Maker sabi. Ay, ba't ko sinabi? Ayan, parang ganun. Parang SM. Sabi ng customer service, dyan sila kumikita ng income pang pasweldo sa mga tao. At hindi lang doon. I think because they are already earning sa ating mga sa kinukuha nilang percentage in every trade natin. They are already earning there. Sa percentages ng earnings na kinukuha nila doon. I don't think at saka sa VIP, doon pa lang sa pag mag-avail ka ng VIP na 1 million, kumikita na sila doon. What I mean is, doon sa items, hindi naman kailangan lahat ng bilhin mo mag-permanent. Hindi. Maglaan lang sila ng kahit 1 o 3 na pwede mong bilhin na hindi mawawala. At least meron man lang permanent na magagamit. Oo, na magagamit. Ayan. Sabi po ni Agent Mond, ang ganda ng agenda nyo. Pa-shoutout kay Sherlene Halandoni. May jowa balls, sabi ni Agent Mond. Ayan. Hello po sa mga may jowa dyan, di ba? Celebrate nyo yung mga jowa nyo, ha? Huwag nilolokohin. Tsaka just throw in your questions, guys. Remember, yes, you yung can katabi throw ko, in your questions in there. Opo, remember yung katabi ko po is si Ma'am Jess. Siya po ang aming agency owner at hindi niyo po natatanong. Ang dami niya pong ang daming informative na mga content yan. Tinatype niya. Tinatype hindi copy paste. Sa mga GC, tinatype yan. Sabi ko, ma'am, ang tiyagahan niyo, ma'am, sobra. Tinatype niya. Sabi niya, sanay na daw siya. Ayan. Ganito ang advice ko sa mga agents, ha. Don't ever create an agency na hindi nyo alam yung about sa app. Please, huwag kayong mag-i-start ng agency na kayo mismo hindi nyo alam yung mga diskarte. Pasikot-sikot dito sa app. Kasi once na maging agent kayo, it's your responsibility to teach. Yan ang lagi kong sinasabi. Kaya ako, ayan, ang ginawa ko nung time kasi, galing ako sa ibang agency, walang guide doon, wala naman binigay na manual paano maging agent. Walang manual. So, ang nangyari sa akin, nanood sa YouTube, but not everything is in YouTube, guys. I learned by experience. Correct. Much more ako, may natutunan ako sa pagsasaliksik. Kasi mabasa talaga ako eh. Kahit sa mga webpage, hindi lang ako dun sa YouTube videos. Pumupunta ako sa mga webpage, iniisa-isa ko yan, binabasa ko, pinagtutunan ng pansin. Tapos lahat ng nasagap kong information, hindi ko sinolo. So, dun sa GC ng newbie, kapag may mga bagong batch ng mga pumapasok na agencies, tinatype ko talaga yan ng lecture talaga, from the very, very basics to the complexities of Popo. Ayan. Ganun. Kung ako sa inyo yung mga bagong agents dyan, na gustong mag-stay yung mga junakis ninyo, ay alagaan ninyo by giving them the proper orientation, the proper guidance dito sa Popo. Ayan, para pagka aalis, walang reason.
wala silang masasabi kasi you did your part. Mm. Yun. Di ba? Ang ganda. Sabi po, parang ang ganda po sa agency nyo. Hindi po nyo natanong eh. Naman. Ito po, Naman. quick ano lang ito po, para magka-idea kayo ha kung gaano kalupit ang agency namin. Nag-start po ako sa Popo Live. Officially, yung day 1 ko po at saka day 1 din na nasama ako sa agency ng Maharlikans. Feb 13, pero ang inano ko na is Feb 14. Yun po yung naipakilala ko sa mga admin at saka sa lahat-lahat kumbaga. Officially. Ayan. So imagine, Feb 14, Valentine's Day at saka monthly po ng agency that time. Tapos ano na pong date ngayon? April 5. Wala pang Feb, March, April. Wala pang 2 months. Opo, Rocket host na po ako ngayon with almost 6,000 follows. O, diba? Hindi naman sa pagmamayabang. Ayan. Ang advice ko lang, ang nagustuhan ko kasi kay Kuya Paps, ganito ha, yung mga lalaking account na akala ninyo bias yung Popo towards you because wala kayong task, tapos mahirap Actually, kayong mag-level kasi ganyan. No, you're just not in the right agency. Yan ang lagi ko sinasabi. Ang mga lalaki, pumasok sa agency ko, nakitaan ko ng pagsusumikap. Kasi yan si Kuya Pabs, ano yan, nagpakita agad ng, kaya ko tong gawin. Parang nagpapansin agad si Kuya. Ganyan yung gagawin nyo ha. Yung mga lalaking accounts, lalo na kung may mga talent naman kayo, may setup kayo. Ayan, si Kuya Pabs noon, nagpapansin. Ayan, kumanta-kanta, yung boses niya, sabi ko, boses DJ to ha. Sabi ko, parang gusto kong ipasok to sa racket. Ayan. Hanggang sa, ayun, suggest na, parang ipapasok to kay Racket. Isunod natin kay Junse. Ganyan. Yan na yung, yung start. Tapos, syempre, alam nyo guys, kaming mga agent naman, kapag nakitaan namin ng potensyal ng isang tao, we are willing to support, as in, yung bigyan sila ng backbone. Ayan. Si Ate Rochelle po ata nagsabi sa akin, tinatanong ko regarding yung wealth level noon. Sabi ko, alam ko si Ate Rochelle nagsabi ma'am sabi ko, tinanong ko po kasi, sabi ko, bukod po sa pag-RC and pag-gift and pag-gamble, ano pa kaya ang pwedeng gawin para medyo mas mapabilis yung pagle-level 10 so I can stream ka ako, I can go live? Yes. Ang sagot sa akin, magbida-bida ka. Magbida-bida ka. Kaya pala, hanggang napansin, no? Ayan, so nakita ko siya na nagpo-perform si Kuya Pabs. Tapos sabi ko, pwede to ha. Sabi ko, tapos nung kailangan ko na ng ayan, tinatawag ko na, tawagin niyo si Pabs, i-level natin yan agad. Pwede ba ako? Ayan. Si Ate Lay pala nagsabi. Pwede lahat. Pwede po. Ay, si Lay, oo. So, sa mga nagtataka po kung ano yung wealth level na yan, yung wealth level po is importante sa mail account, lalo na dahil po level 10. Level 10 kailang ang requirement for us to have the ability to go live. Ang level 10 po, kung babayaran nyo ng coins is 1 million coins po yan, equivalent to around 6,000 pesos roughly. Ganon. Yes. Opo. Ako, pinalevel 10 ako ng agency nila Ma'am Jess. 4 days. 4 days old ako sa agency. Di ba? Lupet. 4 days old. It's either 4 or 5, ma'am. Around that, Ganon. Wala pang 1 linggo. Ayun. So, ma'am, yung next question ko, ito dadako na tayo sa At least meron na tayong idea paano nag-start si Ma'am Jess sa buhay Popo Live niya, pasok tayo, ma'am, sa yung nag-start na ang agency ng itong Maharlika, So, ano yung deciding what made you decide na mag-start yung sarili nyong agency, ma'am? Yeah, so ganito ha. Like I said, galing ako sa ibang agency and it was not a pleasant experience kasi kung agency ka, ang main role kasi dapat ng agency, kaya pumapasok ang tao dyan, is para magabayan sila. Para may magturo sila sa amin kaagad kung anong gagawin, ganyan. Little did I know, may mga agencies pala na pag pumasok ka, wala na. For the commissions lang yung habol. Pagpasok mo, nandun ka na dun sa GC, tapos mag-aayuda naman pero hindi ko alam kung ano yung system ng ayuda nila, hindi pa ako nakatikim.
Tapos wala nang explain. Buti na lang yung nag-invite sa akin. In-explain lang yung very basics pa, paano lang mag-live, paano maglipot ng coins, yun lang. Pero hindi na ako in-explore doon sa gaming, sa ganyan, sa ganito, sa invite, sa anong gagawin. So, tapos pangalawa, dahil nga hindi nagtuturo yung agency na yon, umalis na ako kasi anong purpose ng agency kung hindi magga-guide. So, ang nangyari, nagpaalam ako dun sa and I was honest, but polite. I was polite and I asked the agent na, ma'am, baka pwede nyo naman po akong i-release kasi I went inside the agency expecting na matuto ako. Pero since wala naman akong nakuhang guidance sa inyo, hindi rin naman po kayo nakagastos sa akin ng kahit piso dahil kahit isang cheer stick, wala naman I mean, habang maaga pa, hindi naman sa inaasa ko yung ko, pero habang maaga pa na wala pa kayong na-invest sa akin na time, money, or anything, kung pwede po ma'am, para maka-explore po ako sa iba, mahanap ko po yung para sa akin, mag solo venture out po ako ng solo, please release sa agency. Ayun, anong nangyari? No release policy pala yung napasukan ko, Tito Pabs. Ay, social. Oo. Ito yung yung ipo-point out ko sa mga agents dyan, ha. Kung ganun yung policy nyo, guys, please, before kayo tumanggap ng members, tell them the policy first. Hindi yung pumasok na sila sa kanila malalaman na no, kailangan may agreement muna, nakita nila yung policy ninyo, ay, ganun yung policy. At pag nag-decide yung member na pumasok pa rin, kahit alam nilang no release, hindi mo nakasalanan yon. Okay lang na wag kayong mag-release, pero make sure that they know what they are entering in. Ayan. So, ang nangyari nga, no release policy daw sila. Tapos, ang sinabi ko sa kanya, madam, hindi niyo po sinabi sa akin yung policy ninyo bago niyo ako pinasok sa agency. I have the right na umalis. So, ang nangyari, ayaw niya daw ako, delete mo na lang yung app kung gusto mo, sabi niya. So, sabi ko pa, bakit kayo delete naman? So, ang nangyari, siningil niya ako, sabi ko, is there a way na lang po, other way, ma'am, na i-release niyo ako, total nagiging, nakikipag-usap naman ako ng maayos po sa inyo. So, ang nangyari, nagpabayad siya, in short. So, yung first payout ko, Kuya Pab, sasabihin ko na, nag-payout ako ng less than a week, pero yung first payout ko, napunta lang doon. Yung grind ko ng isang linggo, na pinambayad ko doon sa agency na yon para makaalis. And then sabi ko, if madaming agency na ganyan, kawawa naman yung mga katulad kong host lang na mapunta doon sa agency, hindi nila ma-expand yung limits nila, hindi, kumbaga, ayan, ang ginawa ko, gagawa na lang ako ng agency na hindi ganun. Ayun, gagawa na, yun yung birth ng Maharlikan Agency. So, ang nangyari, nung tulog na yung husband ko, kinuha ko yung cellphone niya. Ginawan ko na ng account. Paggising niya, agent na siya. Pero siyempre, naghalungkat mo, nagbasa muna ako paano maging agent, ganyan-ganyan. Naging agent na. And then, nag-iisip na ako na anong gagawin. Yung experience ko sa iba, hindi ko na gagawin dito. Parang ganon. So, ibig sabihin, yun yung birth ng... Kaya ako nag-decide kasi... naiisip ko, kung ako ganito yung experience, isa lang ako sa mga siguro ang dami-dami din dyan ng mga host na ganun yung experience. Gawa na lang kaya ako ng agency na magiging safe para sa iba. Ayun, yun yung dahilan bakit ako gumawa ng sariling agency. Ayun ang yun pala ang istorya kung paano na buo ang Maharlikan Agency So sometimes parang the situation placed you sa parang extreme ganyan. Ay, shout out ko lang bro Darren siya na nanonood po siya sa Facebook. Oo. Ayan. Hello. Nilagay kayo sa extreme situation tapos dahil sa experience nyo na naranasan that inspired you to come up with your own agency na hindi tutulad dun sa mga practice na gano'n. Tsaka na-amaze ako, mama. Ngayon ko lang nalaman na meron pala mga agency na may ganyan. Na merong pwede pala yun yung no-release policy, Oo. Katakot naman yun, Okay lang naman magkaroon. Ito ha, kuya. Okay lang naman magkaroon ng no-release policy kung maganda, maayos kang agent. Oo. Kung maayos kang agent,
nag-invest ka ng time mo, nag-invest ka ng energy mo, hindi mo pinabayaan ang mga members mo, lahat ng ano mo binigay mo sa kanila, suporta lahat. Naglabas ka rin ng pera, siguro masasabi natin na okay lang hindi mag-release kasi nga to protect din naman yung paghihirap nila, ganon. Pero kung pabaya ka tapos hindi ka magre-release, yun ang hindi ko maiintindihan. Ayan. At saka may nabasa ko dyan sa baba kanina. Anong sabi? Hello, Auto Apollo. Kaya Hello. ako, never pa ako sumali sa agency mula noon hanggang ngayon, 7 months na ako. Kung sasali man ako, sa alam ko maayos. Ay, maganda yan. Sa mga, lalo sa mga newbies, huwag kayong sali ng sali basta-basta. Yun yung sinabi ko kanina. Explore, relate, observe, select, yes. collect, select, ganun. Pero kung akong tatanungin, Kuya Pabs, yes, ma'am. Kung ako ang tatanungin kung mas maganda bang magsolo sa Popo or hindi or pumasok sa agency. Para sa akin, guys, hindi ko sinasabi dito dahil may agency ako, ha. Mas maganda ang may agency. Because meron kang kasangga sa may takbuhan. May takbuhan. Meron kang home na masasabi. Kung kailangan mo ng tasking, andali lang, andyan lang. Kasi priority naman sa task, sa pagpapatask yung mga members. Pangalawa, bayad ka na ni Popo sa task mo. Bayad ka na ni Popo sa trades mo. Iba pa yung ibibigay ng agency. Kung nagbibigay ng ayuda yung agency, iba pa yun. Kung magsasolo ka lang, kung ano lang yung in-earn mo na sarili mo, yun lang. Kasi alam nyo, guys, ito sasabihin ko pa ulit-ulit, ha. With or without an agency, may member kayo ng agency o hindi, 30% pa rin ang ikakaltas ni Popo sa bawat gift na ma-receive ninyo. 30% pa rin ang makakaltas. So, dun ka na lang doon sa magte-trade ka na, meron ka pang makukuha pabalik. So, ganun. Sa agency ko po kasi, yung commissions ko, hindi ko sinosolo. So, sa mga agents dyan, kung gusto rin po ninyo, kung gusto nyong bigyan din ng recognition yung pagod ng mga members ninyo sa pag-generate ng income ng agency, you can share. Kahit hindi naman masyadong malaki yung ipaayuda nyo, bigyan nyo naman sila ng konting kunting pakonsuelo sa pagod din nila. So, ayun, I don't hindi ko sinosolo yung income ko. Actually, more than half of my profit is binabalik ko sa aking mga members sa weekly ayuda. I'm almost tempted to tell them, ma'am, yung ginagastos sa fireworks ng rocket host. Kaso baka magalit yung ayun po. Ito po, babalik ako rin. Babalik ako rin sa sinabi ko kanina. Yes, ma'am. Oo. Kung nung wala akong mga rockets, almost 50% ay more than 50% na pupunta sa weekly ayuda. Ngayon, lahat na ng napupunta sa lahat ng commissions ngayon wala pa akong nakukuha. Pero that's part of investment. Kung yung mga agents dyan, yung mga aspiring agents or yung mga agents na ngayon, please don't hesitate to invest on your hosts. Oo, yung siguro naiisip lang ninyo yung gastos, yung ganyan. Pero alam nyo, if you don't help your host na mag-earn, mas lalong hindi sila makaka-help back. Kung hindi mo tutulungan yung host mo na mag-earn, mas lalong hindi sila makakapag-generate ng income for the agency. Nagigets nyo ba? It has to be give and take. Ayun. Sa mga sa mga host naman, kung hindi nyo tutulungan din naman yung agency nyo, kung hindi kayo mag-grind, hindi nyo tutulungan yung agency nyo na mag-income, saan naman kami huhugot ng itutulong namin sa inyo? Parang ganon, it's a cycle. So, tulungan nyo kami mag-income para may alalay kami sa inyo sa weekly, hanggang and the cycle goes on. Ganon. Ayun. O, diba? Ang ganda po ng ang ganda ng ganun ang natin. Ganun po ang yun yung kultura na tinatawag ng Maharlika. Yes. That's my agency, pinaka-the best, sabi Ate Geneva. Ayan si Ate Geneva. Ng ang aking top earner. Top earners top agency earner. yan si Geneva. Ayan. Mambalikan ko lang yung comment ni Bro Darren. Ito si Darren, kasama ko po sa Facebook streaming to back ilang taon na rin eh. So sabi niya, kaya regarding dun sa mga no release policy po, sabi niya, kaya dapat din wag magpabulag sa offers. Tama-tama. Busisiin ang kontrata or yung policy, and if it is too good to be true, walk away agad. Oh, 'di ba? Yes. Tama. Ganyan yung tinuturo ni Ma'am Jess eh. Exactly.
Oo. Ayan. Oo. Anong sabi natin, Netsky? Saya dito nasa tamang agency ako. Diba? Ayan, sa atin, Netsky, malakas din to eh. Maraming salamat sa mga mga Junakis ko na nandyan sa comment section na nagpapatunay. Ayan, mga naglalabas din ng mga saloobin nila about it. Maraming salamat. Ayun. Okay. Tapos ma'am, tutuwa ko rin sa question na to eh. Ma'am, why Maharlikan? Ay, tala na lang siguro ng pagiging nationalistic ko, Kuya Pabs. I wanted a name na pag narinig mo, Pinoy na Pinoy. So, nung nagsaliksik ako, sabi ko, sa nasagap ko ang pangalan pala dati talaga before pa na-discover ni Magellan ng Philippines is We are a kingdom. Maharlika po ang pangalan ng Pilipinas daw. Ng Pilipinas. So, tapos Maharlika din is an ancient Tagalog word na meaning is royalty. So, yan yung gusto kong maramdaman ng mga members ko. Yung pride that they are a royal. Bilang leader nila, gusto kong tratuhin sila na parang mga gold. Parang mga gold. Ayun, royalty. Parang ganun. Yung gusto kaya po kong alagang Saka gold. Oo, alagang gold. Di ba? Yun yung bakit Maharlika. Ayun. Maharlikan. Ayun. And ma'am, syempre tatanungin ko rin. Kasi yung Maharlikan name, this is the account ni Sir Tim, right? Siya yung agent natin. And then yung account niya ma'am is Marahuyo. Bakit Marahuyo? Marahuyo. To be enchanted. Parang gusto ko every time na manunood sa akin yung mga members ko ay maaaliw naman sila. Ma-enchant sila sa mga contents. Yun lang. Yun lang bakit Marahuyo siya. Para marahuyo kayo. Ayun pala. Yun pala. Actually, hindi ko, ang tagal ko nang gusto tanongin ito. It's an ancient Tagalog word din. Mahilig ako sa mga ancient Tagalog word. Ang tagal ko nang gusto tanongin ito, mga kaso nireserve ko for this interview. Oo. Ayan. I was really curious eh.